Tayo po ay tumungo po sa mga salita ng Diyos. Tayo po ay, bago tayo manalangin, ay nais ko po na bumasa na ng mga talata. At nais ko kayong dalhin sa Revelation chapter 3, verse 14. Samahan niyo ako sa pagbasa. Sabi dito, "And unto the angel of the church of the Laodiceans, write these things said the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. 15, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot." Sa verse 16, "So then, because thou art lukewarm and neither cold or hot, I will spew thee out of my mouth." Verse 17, "Because thou sayest, I am rich and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked." At sa verse 18, "I counsel thee to buy of me gold, tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore, and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him, and will sup with him, and he with me. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and I am set down with my Father in his throne. He that hear, let him hear what the Spirit saith unto the churches." Ang Diyos magpala ng kanyang mga salita. Mga kapatid, sabihin natin Amen. Tayo po ay minsan pang manalangin. Aming dakilang Diyos, aming buhay na Diyos, papasalamat muli kami sa araw na ito. Salamat sa muling pribilehyo na kami po ay makaparito. May kalakasan, may biyaya na tinaglay na nagbumula sa iyo. Panginoon Diyos, muli kami nagkatipon para sa fellowship, para sa iyong mga salita. Panginoon Diyos, dalangin ko po na ang bawat isa ay pagpalain ng iyong mga salita, Panginoon. At nawa ay ito ay higit pa na maunawaan. Habang kami nagpapatuloy sa pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon, ay magkaroon kami ng kapahayagan ng iyong mga salita. Panginoon Diyos, gamitin mo ang iyong lingkod sa pangangaral ng iyong mga salita, Panginoon. Kung ako man po ay may pagkukulang, ay ipatawad mo ito. At nawa po ay ikaw po ang manguna, ay ikaw magsalita sa araw nito, Panginoon Diyos. At gayon din naman ang aking mga kapatid, dalangin ko po na sila po ay bigyan mo po ng right heart, right mind, Lord, sa araw na ito upang habang napapakinggan ang iyong mga salita ay naunawaan at natatanggap, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa araw na ito. Pinagkakatiwala ko po ang sandalit oras na lilipas. Pinabalik ko na mayroong mataas na papuri at pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray at may magsabi ng Amen. Amen. Purihin ng Diyos, mga kapatid, at tayo po ay makakaupo na sa mga oras na ito. At nais ko pong magbahagi ng mga salita ng Diyos mula po dito sa Revelation chapter 3. At alam ko po na ang Revelation chapter 3 bilang anti-message believer ay tayo po ay pamilyar na at alam na natin yung tekstong ito. At maaring ito ay paalala na lamang o kaya ay pananariwa sa mga salita ng Diyos, mga kapatid, mula sa Revelation chapter 3. At ito ay ipinangaral na sa iba't ibang pamamaraan, iba't ibang topic, mga kapatid. Pero minsan maganda pa rin na tayo po ay nababalikan natin yung mga bahaging ito. At dito, mga kapatid, sa Revelation chapter 3, ay alam po natin na ito ay ang ikapitong kapanahunan, which is the Laodicean church age. At alam natin ito, mga kapatid, na tayo ay nabubuhay sa Laodicea, sa kapanahunan ng Laodicea, at alam natin na mayroong 7 kapanahunan. Diba? Nung namatay ang Panginoon, meron mga apostol na
nangaral ng mga salita ng Diyos at mula kay Apostol Pablo, siya yung mensahero sa Ephesus, at ang sumunod ay Smyrna, at ang sumunod ay Pergamos, at ang sumunod ay Thyatira, Sardis, Philadelphia, at ngayon tayo po ay nasa kapanahunan na ng Laodicea. At alam natin kung ano ang bawat kapanahunan, mga kapatid, ay merong mga tinawag ng Diyos sa bawat kapanahunan, mga believers, mga predestinado, mga kapatid, na tinawag ng Diyos na sila ay magiging mananagumpay, mga kapatid, sa kapanahunan na yon. Mula Ephesus hanggang Laodicea. At sila ay meron dapat pagtagumpayan sa bawat sa kapanahunan nila, mga kapatid. And the same with us, na tayo ay nasa Laodicea, meron tayong dapat pagtagumpayan, mga kapatid. Sabi dito, basahin muli natin, sa verse 21, "To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I overcame." No, kung ang ating Panginoon ay nag-overcome, tayo din naman ay mag-overcome sa kapanahon ng itong mga kapatid. Do you believe that, mga kapatid? Amen. Tunay na tayo ay magtatagumpay sapagkat tayo ay mga tinawag ng Diyos, tayo ay mga pinili ng Diyos, mga kapatid. At alam natin, ang kapanahonang ito ay sa paglalarawan, ang ating propeta sa kapanahonang ito ay nilarawan yung Laodicea bilang isang lukewarm na kalalagayan, lukewarm condition. No, mamaya ay bigyan natin yan ng pansin. At isa pang paglalarawan ni Brother Branham, ito yung panahon na soft living. Bakit ba soft living, mga kapatid? At lazy living. Yan yung paglalarawan ng ating kapatid, Brother Branham, mga kapatid. Pero dito sa Biblia, ang talagang paglalarawan sa Laodicea ay being lukewarm, mga kapatid. Lukewarm condition. Ito ay espiritu na kumikilos at gumagawa, mga kapatid, sa kapanahonang ito. Totoo na tayo po ay nilabas tayo sa kondisyong ito, pero minsan naisip ko, mga kapatid, na we are still in this Laodicean age, mga kapatid. Presente pa rin ito, mga kapatid, na ang Laodicea, ang espiritu ng lukewarmness sa Laodicea ay presente pa rin ito, mga kapatid. At mamaya ay pag-uusapan natin kung ano ang kalalagayan ng being lukewarm. Malahiningang kalalagayan sa kapanahonang ito. Pero ang isang mahalaga dito, mga kapatid, ma-overcome ito sapagkat merong mga nag-overcome na sa mga panahon ng Efeso, sa Thyatira, sa Philadelphia, sa Sardis, sa Smyrna, Pergamos, ay meron mga mananagumpay na, mga kapatid. At meron dapat pagtagumpayan sa bawat kapanahunan. Ang una dyan, yung Ephesus, sa Revelation chapter 2, verse 7. Basahin natin. Nais ko lang ipakita na sa bawat kapanahunan, merong mensahe ang Panginoon na dapat magtagumpay at merong reward ang ating Panginoon. Sa Revelation chapter 2, verse 7, sabi dyan, "He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God." Ito po yung panahon ng Ephesus. No? Kinakailangan nila na pakinggan ang sinasabi ng Espiritu Santo, ang sinasabi ng Espiritu upang sila po ay magtagumpay, mga kapatid. At sila na magtatagumpay ay merong reward ang ating Panginoon doon sa Ephesus. At alam natin na maraming nagtagumpay doon sa Ephesus. At aso pa doon sa Smyrna, Revelation chapter 2, verse 11, tingnan lamang po natin ito. Sa bawat kapanahunan, sinasabi ng Panginoon na kinakailangan natin na sa bawat kapanahunan ay may kinakailangan na may mag-overcome. No, sa bawat sa tinawag sa panahong iyon, mga kapatid. "He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh
shall not be hurt of the second death. Di ba yan po yung mensahe ng ating Panginoon doon sa Smyrna. At doon naman sa Pergamos, sa Revelation chapter 2, verse 17, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, saying, saving he that receiveth it. At sa mga basahin nyo na lamang mga kapatid, sa bawat kapanahunan ay merong mensahe ang ating Panginoon na kinakailangan na sa bawat mga magtatagumpay ay merong reward, mga kapatid. Merong ibibigay ang ating Panginoon. At alam naman natin na sa bawat kapanahunan ay merong pong mga mananagumpay. At tayo po ay nasa Laodicea, Revelation chapter 3, verse 21, To him that overcometh, I will grant to sit with me, and my throne even as I also overcome. Tayo po ba ay mga mananagumpay, mga kapatid, sa kapanahonang ito? Amen. Tayo ay magtatagumpay, kagaya ng ating Panginoon. Sabi dito na siya na nagtagumpay, ay tayo rin naman po ay magtatagumpay. Ano ba yung dapat nating pagtagumpayan, mga kapatid? Ang tanong dyan ay, ano ba yung dapat nating pagtagumpayan? Dito sa Laodicea ay merong specific na mensahe ang Panginoon at warning na kung ano yung dapat nating pagtagumpayan sa kapanahunan natin. Kung sa Ephesus, ang dapat nilang pagtagumpayan ay kinakailangan nila na mabalikan yung una nilang pag-ibig, yung unang mga gawa nila. Pero dito, mga kapatid, sa Laodicea, ang dapat nating pagtagumpayan ay yung pagiging lukewarm. Lukewarm condition, yung espiritu na gumagawa sa kapanahunan natin ngayon, mga kapatid. Diba? Alam naman natin na merong kumikilos at gumagawa na kaaway sa panahon natin ngayon kung bakit naging lukewarm condition ang mga iglesia sa kapanahonang ito. Yes, we know, mga kapatid, na sa pamagitan ng propeta, William Marion Branham, ay inilabas tayo sa ganitong kalagayan. But still, ang kapanahunan ay umuusad at patuloy pa rin ang Laodicean lukewarm condition ay nandito pa rin, mga kapatid. At pwede pa rin tayo na ma-impluwensyahan ng lukewarm condition na ito. Kaya kung tatanungin tayo, ano ba yung condition natin, mga kapatid? Are we cold, lukewarm, o kaya naman tayo ay mainit sa paglilingkod sa Panginoon? Sapagkat meron tatlong kondisyon ng mananampalataya dito, mga kapatid. Basahin natin. Sa verse 15, Revelation chapter 3, verse 15, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. Sa Tagalog, nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusukaw kita sa aking bibig. May tatlong condition dito, tatlong kalalagayan ng mananampalataya, mga kapatid. Sila ay mainit, sila ay malamig, o kaya naman sila ay doon lamang sa gitna, lukewarm. At dapat nating mabantayan yung tinatawag na being cold and lukewarm. Kasi parang ang laging tinitingnan dito yung lukewarm, mga kapatid. Pero kung titingnan natin na hindi rin naman maganda yung cold condition, di ba? Kasi pag sinabing cold, mga kapatid, malamig na condition ay paglalarawan sa tao. Kapag ikaw ay malamig na, ikaw ay patay. Di ba? Kapag ikaw ay malamig, ang ibig sabihin niyan, ikaw ay backslider. Pero kapag lukewarm naman, mga kapatid, ito yung mga mananampalataya na nagsisimba, nagpupuri sa Panginoon pa rin, pero yung puso nila ay malayo sa Panginoon. Ibig sabihin, they are religious, ginagawa pa rin naman yung kagaya natin, mga kapatid. Tayo ay nagsisimba, nagpupuri sa Panginoon,
gumagawa pa rin naman ng mga gawain sa Panginoon, pero pwede pala na makapasok yung espiritu na ito na being lukewarm, malahiningang kalalagayan. At mamaya ay tingnan po natin yan at babasa tayo ng mga scriptures at mga quotes. At yung isa naman na kalalagayan o kondisyon ay yung pagiging mainit. At yun ang gusto ng ating Panginoon, mga kapatid, yung pagiging mainit. Diba? At merong paraan para tayo ay maging mainit sa Panginoon, mga kapatid. Walang ibang nagpapainit sa atin kundi ang Espiritu ng Diyos. Diba? He is the consuming fire. Ang Espiritu ng ating Panginoon ang siya nagbibigay sa atin ng pag-ibig, ng kainitan sa paglilingkod, mga kapatid. Kaya kung wala ang Espiritu ng Diyos, imposible na tayo po ay mag-init sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya we need the Holy Spirit. Kailangan natin na papasukin ang Panginoon sa buhay po natin. Ano ba ang dahilan bakit naging lukewarm condition yung Laodicea, mga kapatid? Sapagkat sabi dito, because thou sayest, I am rich and increase with goods and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. Sinasabi kasi ng Laodicea na siya daw ay mayaman. Pero ang hindi niya nakikita, mga kapatid, ay siya pala ay miserable, hubad. Siya ay bulag, mga kapatid, ang kanyang kalalagayan. At hindi niya yun nakikita. At ito po talaga kasi yung pinakadelikado, mga kapatid. Kapag hindi mo makita yung kondisyong ito. Diba? Yung pagiging malamig, madaling makita. Kasi backslider ka, nanlalamig ka, hindi ka umaten ng gawain. Pag mainit ka naman, ikaw ay gumagawa ng merong pag-ibig, gumagawa ka, talaga nandoon yung init mo sa paglilingkod sa Panginoon. Pero yung lukewarm condition, ito yung problema, mga kapatid, sapagkat pwede ka na uma-attend, pwede ka na maging religious, pwede ka na nagbibigay ng pera, pero ang condition pala natin ay pwedeng maging lukewarm. Kagaya nung mga Pariseo na nagbibigay, 'di ba, sino ba 'yon? Yung babaeng balo na nagbibigay ng pera, nagbibigay ng offering, yung isang Pariseo ay nagmamalaki siya. Kasi ginagawa niya at nagbibigay siya ng napakarami. Pero yung puso niya, mga kapatid, ay merong pagmamalaki. Ibig sabihin, lukewarm ito, mga kapatid. Religious siya, pero yung puso niya ay malayo talaga sa Panginoon. Nandun kasi yung pagmamalaki. Pero yung babaeng balo, kung titingnan natin, kahit kakaunti, mga kapatid, pero nandun yung init niya sa Panginoon. Yung pag-offer niya ay nandoon, yung humbleness niya nandoon, yung gusto niya makapag-offer kahit maliit, mga kapatid. At yun yung gusto ng ating Panginoon. Amen? Kahit maliit, mga kapatid, kagaya nung merong pangaral last time, nung Miyerkules, ay kahit po ito maliit, basta ito ay galing sa puso, bukas na puso, nais natin magbigay sa Panginoon, yan yung gusto ng Panginoon, mga kapatid. Kaysa naman sa napakalaki nga ng binibigay, pero yung puso naman natin ay nandun pala, wala, mga kapatid. Malayo sa Panginoon. At ito po yung mahirap, mga kapatid, yung lukewarm condition. Kasi hindi niya nakikita kung ano yung kalalagayan niya, na siya pala ay hubad, siya pala ay miserable. At ganun po yung Laodicea sa kapanahunan natin ngayon. At kung titingnan natin, kung ito po ay titingnan natin sa general, kasi ito po ay pang-general talaga na pinapakita, yung Laodicea, mga kapatid, yung kapanahunan natin ngayon, yung mga iglesia sa kapanahunan natin ngayon, ay talaga po na mayaman. Even po yung mundo natin, ang paglalarawan dito ay mayaman, mga kapatid. Diba? Mayaman ang sanlibutan, naglipa na, marami yung buildings natin ngayon, makikita natin na malaparaiso na yung mga
mga syudad sa panahon natin ngayon. Kaya minsan gusto natin na mapunta doon sa iba-ibang bansa, makita yung mga architectural design sa mga buildings, sa nagsisitaasan mga kapatid. Pagpapakita na ang panahon natin ngayon ay mayaman. Mayaman sa pera, sa salapi, at ganun din mga kapatid sa mga kasimbahanan. 'Di ba? Kung kayo po ay tumitingin sa mga kasimbahanan, ay nagsisilakihan din po yung mga gusali ng mga kasimbahanan ngayon. Kaya nga merong mga stadium, merong mga nagpapataasan ng mga building. 'Di ba? Pagpapakita na yung iglesia, kagaya ng binabanggit diyan yung Laodicea, tinitingnan nila yung sarili nila na mayaman. Wala nang anumang pangangailangan sapagkat meron silang pera, meron silang salapi. At minsan nga hindi ko alam kung matatawa ko o malulungkot sapagkat minsan kapag merong nagpo-post sa Facebook na isang, di ko nabanggitin kung ano ang kanyang simbahan, at lagi siya nagpo-post, lagi niyang pinapangalandakan yung building nila, napakataas, napakaganda. Siguro alam niyo kung ano yung church na yan, mga kapatid, na laging pinagmamalaki yung iglesia. Laging pinagmamalaki yung building nila. Buti na lang tayo, mga kapatid, meron naman tayong building, pero pag pinag-usapan yung ibang iglesia, mga kapatid, ibang denomination, ay hindi tayo aangat sa kanila, mga kapatid. Yung building natin ay napakasimple pa lamang, mga kapatid. Di ba? How much more sa mga iba pang mga iglesia, mga kapatid, na talagang kapag pinag-usapan yung mga building ay nandoon, napakataas sa mga gusali at talagang makikita natin yung pagiging mayaman. Ano pa, mga kapatid, yung paglalarawan dyan sa Laodicea, mayaman. Sa mundo ay pinaunlad yung tinatawag na siyensa at yung tinatawag na education, mga kapatid. Tama ba? Sa panahon natin ngayon ay masasabi natin na yung kapanahonan natin ay napakataas ng antas ng edukasyon at antas ng ating kaalaman patungkol sa mga bagay dito sa lupa. At gayon din naman sa iglesia, sa Laodicean Church Age. Kung titingnan nyo, yung mga iglesia sa panahon ngayon ay kinakailangan nila na pumunta muna sa Bible school, pumunta muna sa maging theologian sila, at gayon yung paglalarawan ni Brother Branham, mga kapatid. Kung ano yung kondisyon ng mundo, ay gayon din yung kondisyon ng mga iglesia sa kapanahonang ito. Kung mayaman ang sanlibutan, mayaman din ang simbahan. Kung mataas ang edukasyon ng mundo, mataas din naman yung edukasyon ng mga pastor ngayon, ng mga guro, ng mga manggagawa sa panahon ngayon, mga kapatid. Sapagkat sila ay pumupunta sa mga Bible school. Pero tayo, mga kapatid, kung makikita nyo, yung mga manggagawa dito ay umaasa lamang sa kapahayagan ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Diba? Hindi tayo nagpapasakop sa denomination, hindi tayo na yung ready-made na. Kundi tayo ay kumukuha ng inspirasyon, kumukuha ng pangangaral sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. Yun yung pagkakaiba natin, mga kapatid. At isa pang bagay, ang makikita nyo sa mundo ay yung tinatawag na high-tech, yung technology, mga kapatid. At gayon din naman sa iglesia, mga kapatid, ay high-tech na rin yung mga pananambahan. Diba? Meron ng live stream, meron ng mga high-tech na mga, sabihin natin, yung mga instrumento, diba? At minsan ang problema pa sa panahon natin ngayon, yung mga kasimbahanan ay nagiging rock and roll, nagiging tila baga ito ay makalaman o makamundong pananambahan. Kung kayo po ay nagmamasid o kaya ay nakikinig ng mga denomination, ang kanilang uri ng pananambahan ay very
sabihin natin, makamundo, mga kapatid. Diba? Kung ano yung uri ng klase ng musika ng mundo, ay na-adapt din naman sa iglesia. Diba? Napapansin nyo ba yan, mga kapatid? Almost same, mga kapatid, na kalalagayan. Kung ano yung kalalagayan ng mundo, sapagkat na-impluensyahan ng mundo ang mga iglesia, kaya ganun din naman yung kondisyon ng kapanahunan natin ngayon, yung mga iglesia sa kapanahunan ngayon. Kaya they become lukewarm. Kaya tayo po ay dapat mag-ingat sa ganitong kondisyon o espiritu na gumagawa sa mga iglesia. Kahit na tayo po ay sabihin natin na meron ng propeta sa kapanahunan ngayon, tayo ay inilabas sa Laodicean condition, pero yung kalalagayang ito ay presente pa rin, mga kapatid. Hindi pa rin ito nawawala. Yung kondisyon ng pagiging lukewarm, kaya minsan tayo, mga kapatid, ay minsan lukewarm ay yung pananambahan natin. Kahit gaano pa kaganda yung mga instrumento natin, kahit gaano pa kaganda yung mga pag-aawitan natin, mga kapatid, kung hindi ito ay galing sa puso, kung ito ay hindi talaga nagmumula sa isang pananampalataya, mga kapatid, ay hindi ito kalulugdan ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, I will spew out of my mouth. Kaya kinakailangan na makita natin yung ganitong kondisyon, mga kapatid, upang sa ganon, mapagtagumpayan natin ito at tayo ay malagay doon sa tinatawag na mainit na kalalagayan. At wala namang ibang magpapainit kundi ang Espiritu ng Diyos, yung presensya ng Diyos sa buhay po natin. Hallelujah! Because thou sayest, I am rich and increase with goods and have need of nothing. Diba? Yung mga panahon natin ngayon ay tila baga wala na silang pangangailangan pagdating sa pisikal, sabagat available na ang lahat. But knowest not that thou art wretched, miserable, poor, blind, and naked. Ito po yung kondisyon ng lukewarm, mga kapatid. Hindi niya nalalaman kung ano ang kalalagayan niya. Ang iniisip niya na siya ay mayaman, siguro iniisip niya na mayaman sila sa pananampalataya, sa salita ng Diyos, mga kapatid. Pero ang katunayan, hindi po sila mayaman. Sila po ay mahirap. Bakit po mahirap? Sapagkat iniwan nila yung pananampalataya. Imbis na sila ay sumampalataya sa Panginoon, imbis na sila ay magtiwala sa Panginoon, sila ay, syempre, meron silang pampisikal, meron silang mayaman sa pampisikal, mga kapatid. Anong pagkakatiwalaan nila? Yung kanilang ginto at kanilang pera. Pero tayo, mga kapatid, ano ang meron tayo? Wala naman tayong ginto, pero meron naman tayong pananampalataya, mga kapatid. Can you say amen? Meron tayong pananampalataya na ibinigay ng Panginoon sa atin. Hallelujah, na ito ang ating patuloy na pinangahawakan, ang kanyang mga pangako sa atin. Kasi kapag tayo ay mayaman na at wala na tayong pangangailangan, ay pagiging maaring ito na humantong sa pagiging lukewarm, mga kapatid. Sila ay naging bulag, mga kapatid. Bakit naging bulag? Sapagkat hindi na nila makita kung ano ang katotohanan, kung ano yung tunay na sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit sila naging naked? Sapagkat binabawasan nila kung ano ang salita ng Diyos, kung ano ang katotohanan. Kahit sa panahon natin ngayon, di ba? Kung makikita nyo, yung mga kababaihan sa panahon ngayon, tila baga, ang mga kababaihan ay tila baga naging hubad na sa panahon ngayon. Di ba? Paikli ng paikli. At gayon din naman yung salita ng Diyos, tila baga yung katuwiran ng mga kasimbahanan ay tila baga patuloy nilang binabawasan, mga kapatid. Tila baga patuloy nila na kinakat upang lamang magpit yung kanilang kagustuhan sa mga salita ng Diyos. At ganito yung kondisyon, mga kapatid, ng tinatawag na lukewarm. At ito ang dapat nating pagtagumpayan, mga kapatid. Yung lukewarm condition. Basahin po natin sa Matthew chapter 7.
Ay, di pala mga kapatid. Matthew chapter 15, verse 9. Siguro ay basahin muna natin sa verse 7. Sabi po dito, sa Tagalog, kayong mga mapag-imbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Esaias na nagsasabi, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapat ang kanilang puso ay malayo sa akin. And that is lukewarmness, mga kapatid. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. At pinapalapit niya sa kanya ang mga karamihan, at doon sa verse 9 na lamang, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang mga pinakaaral ang mga utos ng mga tao. And this is lukewarmness, mga kapatid, na sila ay gumagawa pa rin naman ng pananambahan, sila ay sabihin natin na patuloy pa rin na ginagawa kung ano ang obligasyon nila, mga kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, ang ginagawa nyo kasi ay nagdadagdag kayo ng mga tradisyon. Nagdadagdag kayo ng mga commandments na hindi naman ayon sa aking mga salita. At sabi ng ating Panginoon, kayong mga mapagpaimbabaw na ginagalang ako ng kanilang mga labi, pero yung puso nila ay napakalayo sa Panginoon. Kaya kinakailangan natin na mapagtagumpayan ito, mga kapatid. At nawa ay huwag tayong magdagdag o magbawas sa mga salita ng Diyos at maging tradisyon na lamang yung pananambahan natin. Sapagkat kung magiging tradisyon na lamang yung pananambahan natin, kagaya sa mga iglesia sa kapanahonang ito na, di ba alam naman natin kapag sinabing tradisyon, yung mga tradisyon, lalo na yung Katoliko, meron po silang mga tradisyon at ito ay kanilang nagiging cycle na lamang, mga kapatid. At nagdadagdag sila ng mga tradisyon, ng mga pagtuturo, mga doktrina, pero hindi ayon sa salita ng ating Panginoon. Wala silang standard ng katotohanan. At sinasabi ng Panginoon, kayong mga mapagpaimbabaw, ginagalang nyo ako sa labi, pero napakalayo ng puso nyo sa akin. Diba? At ayaw natin mangyari ito, mga kapatid. Hallelujah. Nawa ay ma-overcome natin yung tinatawag na lukewarm condition. At huwag nawa maging tradisyon rin yung ating pananambahan natin, mga kapatid. Diba? Yung umattend tayo sa church, tayo ay magpupuri sa Panginoon, tayo ay gumagawa ng iba pang mga gawain, pero pwede pala na yung puso natin ay malayo sa Panginoon. At huwag nawa mangyari ito, mga kapatid. At ang nais natin ay mas lalong uminit ang paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. At nakita natin kung ano yung kondisyon ng lukewarm, mga kapatid. Ano yung kalalagayang ito na sinasabi niya na siya ay mayaman, siya ay nagtamo ng maraming bagay, pero ang pagtingin ng ating Panginoon sa Laodicean age ay siya ay hubad, siya ay bulag, at siya ay poor. Siya ay dukha, mga kapatid. At yun ang kondisyon ng lukewarm. Kung ito ay titingnan natin, bilang tayo, mga kapatid, na mga mananampalataya, ayaw natin na tayo ay magkaroon ng kondisyon na ganito, yung being lukewarm. Kaya kailangan natin na mapagtagumpayan ito, kinakailangan natin na tayo'y maalis sa ganitong kondisyon. Paano ba natin na ma-overcome yung spirito ng lukewarm condition, mga kapatid? Ipinakita dito ng ating Panginoon ano ang dapat gawin, ano ang dapat na
pangangailangan sa isang ganitong kondisyon. At sabi sa verse 18, Revelation chapter 3, verse 18, sabi diyan, I counsel thee to buy of me gold tried in fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thy eyes with hyssop, that thou mayest see. Kung atin itong isa-summarize, mga kapatid, dalawa yung pangangailangan natin dito. Una, yung salita ng ating Panginoon, ating sumunod ay ang Espiritu ng Diyos. Pero ang Espiritu at ang salita ay iisa ito, mga kapatid. Isa lang ang pangangailangan dito, mga kapatid. At ang alam natin, ang kailangan natin dito ay ang salita ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid. I counsel thee to buy of me gold. Ano ba yung I counsel thee to buy of me gold tried in fire? Ang salita ng Diyos. Basahin natin sa Proverbs chapter 4, verse 23. Ay, hindi dyan. Psalms chapter 12, verse 6. Kung meron kayong NIV, ay NIV na lang. NIV version. Sabi dito, and the words of the Lord are flawless, like silver purified in a crucible, like gold refined 7 times. Ito ang kailangan natin, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon. Psalms chapter 12, verse 6. And the words of the Lord are flawless, like silver purified in a crucible, like gold refined 7 times. Ito ang kailangan natin, mga kapatid. Ang purong salita ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat ang katotohanan niyan, ang Laodicea ay nagdagdag sila, nagbawa sila ng tradisyon, at tila baga ito yung nawala, mga kapatid, yung pure word of God sa panahon natin ngayon. At kinakailangan natin yung pure word of God sa panahon natin upang mapagtagumpayan yung tinatawag na spirit of lukewarm condition. Balikan natin yung Revelation chapter 3. Sabi pa dyan, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with hyssop, that thou mayest see. Kinakailangan natin ng salita ng Diyos, mga kapatid, at ang Espiritu ng Diyos na kumilos sa atin. Upang matakpan yung kahubaran, upang tayo ay magkaroon ng kasuotan, upang mabuksan ang ating mga kaisipan. Napakahalaga na mabuksan yung kaisipan natin, mga kapatid. Sapagkat yung lukewarm condition minsan ay hindi ito makita, mga kapatid. Kaya kinakailangan na merong pagre-rebuke, kinakailangan minsan ng warning ng Panginoon upang sa ganon ay makita yung ganitong kondisyon. At magbabasa ako ng mga ilang quotes, mga kapatid. Doon sa how can I overcome, wala namang ibang dyan, wala namang ibang pinangaral si Brother Branham, 1963, how can I overcome? Paano ba natin mapapagtagumpayan, mga kapatid, yung spirit of lukewarmness? Yung spirito na gumagawa ito sa kapanahunan ngayon at still, mga kapatid, na pwedeng ito ay mag-impluensya sa atin. How can I overcome? Sa paragraph 181,
Okay, sabi dyan, Lord Jesus, hour and 15 minutes now, standing here, trying to take your word and explain to the people how to overcome. Kasi yung pinapangaral niya dito, mga kapatid, is about Laodicea at about lukewarmness at how to overcome, mga kapatid. Explain to the people how to overcome. You told us how it's done. You didn't only tell us, but you showed how it was done. You lead us, you showed us how to do it. Anong sabi dyan, para daw ma-overcome, unang-una, kailangan natin receive the word inside of us. Kinakailangan na tanggapin natin yung salita ng Diyos. Lalo na yung salita ng Diyos sa kapanahunan natin. And be sure to hold to the word. It is written. Kinakailangan natin pananganan kung yung salita ng Diyos na nakasulat. And every temptation, be humble, walk humbly, then we have conquered through you, through your power, which has already conquered our enemy. Anong kailangan natin, mga kapatid, upang magtagumpay sa kapanahunang ito, upang mapagtagumpayan yung lukewarm condition? Unang-una ay kinakailangan natin ng salita ng Diyos. Pangalawa, sabi dyan ni Brother Branham, ay kinakailangan na pananganan yung salita ng Diyos. Kinakailangan natin na panindigan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid. At sabi dyan, be humble. Kinakailangan natin na maging mapagpakumbaba. Lagi lamang tayo na ibaba ang ating sarili. Kinakailangan natin na magpatianod sa kanyang kalooban. Then, we have conquered through you, through your power. At higit sa lahat, mga kapatid, ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang spirito ng ating Panginoon na gumagawa sa nobya ng ating Panginoon, sa mga mananampalataya. Sapagkat kung wala ang spirito ng Diyos, hindi natin at hindi tayo makakaalis sa tinatawag na lukewarm condition. Sapagkat ang spirito lamang ng Diyos ang nagpapainit sa atin. Diba? Yun lamang, mga kapatid, ang kagaya ng isang apoy na pwedeng magpainit sa atin sa paglilingkod, mga kapatid. Sapagkat without the Spirit of God, without the Word of God, ay hindi natin mapapagtagumpayan yung lukewarm condition na ito. Hallelujah. At isa pang quotes, mga kapatid, sa 174, paragraph 174, how can I overcome pa rin? Sabi dyan, but he that overcomes all those worldly things of this age. Diba? Talagang worldly talaga yung panahon natin ngayon. Kung sa Ephesus ay worldly na, pero sa panahon natin ngayon ay mas worldly, mga kapatid. Naglipa na yung social media, naglipa na yung mga makamundong bagay. Ito yung panahon na makamundo, mga kapatid. At sasabi pa dito, ito yung panahon na pinakamasamang panahon, mga kapatid. Kaya ito rin yung pinakamahirap pagtagumpayan. Although na ang sinasabi na mayaman, punong-puno ng kayamanan ang mundong ito, pero punong-puno na rin naman ng temptation, mga kapatid. Kaya mag-iingat rin naman tayo sa lahat ng mga opportunities na dumarating sa atin. Kasi baka yung mga opportunities na dumarating sa atin ay hindi galing sa Panginoon. Maaring ito ay silo ng kaaway. Ang maging dahilan upang maging lukewarm ka o kaya naman ikaw ay manlamig sa paglilingkod sa Panginoon. Diba? Ikaw ay maging backslider dahilan sa mga bagay dito sa lupa. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid, sa mga opportunities. Sa trabaho, sa lahat, mga kapatid, na masasabi natin na worldly. What will they do? All will set with Him in His throne, will go into the rapture when He comes. Oh my!
Sila daw na magtatagumpay ay kasamang uupo sa trono. At sila ay mararapture. Oh my, what do I care then? What should we care about the world says? What should we care what anybody else says? The great Holy Spirit is among us. His pillar of fire lead us and guide us. His word is vindicated before us. His love is in our heart. The world is in the back. We pass from death unto life. The world thinks you are crazy. Amen. Kinakailangan natin na tayo ay magtagumpay sapagkat ang magtatagumpay, mga kapatid, ay makakasama sa rapture. At sabi diyan ay uupong kasama ng ating Panginoon. Amen? Yan po yung reward sa magtatagumpay sa kapanahonang ito. How can we overcome the lukewarm condition? At ako ay meron nilista din dito, mga kapatid, paano ba natin pagtatagumpayan yung lukewarm condition na ito? Paano tayo makakaalis sa lukewarm condition na ito? Meron po akong tinala dito, mga kapatid, 4, at sana ito'y makatulong sa bawat isa atin. Unang-una, para mapagtagumpayan natin yung lukewarm condition, mga kapatid, unang-una, kinakailangan natin pakinggan kung ano yung salita ng Diyos. Hear His word and His warning. Ano ba yung warning dito ng Panginoon sa Laodicea, mga kapatid? Kinakailangan na magsisi, kinakailangan na makita niya na siya ay nasa lukewarm condition. Kaya ang unang step, mga kapatid, ay of course, pakinggan muna natin yung kanyang mga salita at ang kanyang warning. At pangalawa, repentance and acceptance of your condition. Kapag tinanggap mo yung salita ng Diyos, mga kapatid, kinakailangan mo na ikaw ay magsisi. Kagaya ng sinasabi ng ating Panginoon, sabi dito, sa verse 22, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Merong sinasabi ang Espiritu na kinakailangan na ating pakinggan, mga kapatid, yung warning, yung salita ng Diyos. At ang sumunod at sabi pa sa verse 19, As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Kinakailangan na merong repentance, mga kapatid. At ang pangatlo, walk and stand with His word. Kagaya ng sinasabi ni Brother Branham, kinakailangan natin na pananganan ang purong salita ng Diyos. At ang pangapat, we need the Holy Ghost, mga kapatid. Wala namang ibang pamamaraan para mapagtagumpayan natin yung ganitong uri ng kondisyon, yung Espiritu na gumagawa sa kapanahunan natin ngayon, mga kapatid, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Sa pamamagitan ng kapahayagan ng kanyang mga salita, at kinakailangan natin na laging pinapakinggan kung ano yung mensahe ng Panginoon sa atin. Diba? Kung sa panahon ni Brother Branham, siya yung naging propeta, yung mga kasimbahanan ay kanyang nirebuke, kanyang sinawata, kung ano at pinakita kung ano yung condition nila. Sa kapanahonan naman natin ngayon, mga kapatid, merong fivefold ministry. Merong nangangaral ng kanyang mga salita na kinakailangan natin laging pakinggan, lagi natin na pakinggan ang kanilang warning. Sapagkat kung papakinggan natin yung warning nila, ay maalis tayo sa ganitong kondisyon. Diba? Kaya ang mga pastor, ang mga apostol, ay lagi po sila nagpapaalala. Meron tayong napapakinggan na mensahe. Diba? Sa pulpito upang tayo po ay makita natin kung ano yung kondisyon natin. At ang isang kondisyon na dapat lagi nating bantayan, yung pagiging lukewarm. Ano nga po yung pagiging lukewarm? Yung lukewarm, mga kapatid, sila yung mga naging tradisyon na lamang, yung kanilang pananambahan. Sila ay nandun pa rin naman sa simbahan, pero napakalayo ng puso sa Panginoon. At we need to know, mga kapatid, kung ano yung kondisyon ng puso natin. At kinakailangan
At sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pangangaral ng mga salita ng Diyos, ay pinapanumbalik yung kalalagayan ng puso natin. Mula sa lukewarm at sa isang kalalagayan na malamig, ay tayo ay pinag-iinit. Diba? Kapag tayo ay nagsisi sa ganitong kondisyon, tayo ay tutungo sa tinatawag na mainit na kondisyon. Hallelujah. At mga ilang bahagi na lamang mga kapatid, at tayo tutungo sa pagtatapos. Tingnan natin yung kwento ni Elijah. At dito tayo magtatapos mga kapatid. Sa 1 King, at alam po natin yung kwentong ito patungkol kay Elijah, mga kapatid, na sisumary ko na lamang, ito yung panahon ng Israel, ay sila, yung Northern Kingdom, yung mga Israel ay sila po ay napunta sa Baal worship. Sila po ay naging backslider in heart. Yung kondisyon na yon ay being cold condition. At alam natin na yung Israel ay dahilan sa kay King Ahab at kay Jezebel, ang mga Israel ay napunta sa ganitong pananambahan, yung worship kay Baal, mga kapatid. At alam natin na pinadala ng Panginoon si Elijah para ipanumbalik ang puso ng Israel sa Panginoon, sapagkat sila ay nanlamig, naging lukewarm condition sila, mga kapatid. Sila ay napunta sa tinatawag na idolatry. At itong si Elijah, alam natin na siya kinumisyon upang panumbalikin ang puso ng Israel sa Panginoon at nirebuke ni Elijah si King Ahab. At alam natin na ang sabi ni Elijah, magkakaroon ng tinatawag na 3.5 years na tagtuyot sa Israel. At nangyari yung 3.5 years, yung sinabi ni Elijah, at ngayon ay namumroblema itong si Ahab dahilan yung kanilang mga pananim, ang kanilang mga hayop ay hindi na makakain ng maayos. At sa madalang kwento, mga kapatid, ay after 3.5 years ay bumalik si Elijah sa Israel sapagkat siya umalis magkaroon ng tagtuyot, at si Elijah ay bumalik muli, at ngayon ay nagkaroon ng tinatawag na Mount Carmel Showdown. Diba? Alam na natin ito, mga kapatid. At sa pamamagitan nito ay challenge ni Elijah yung mga propeta ni Baal upang makita kung sino ang tunay na Diyos, at ganon din panumbalikin yung puso ng Israel sapagkat sila ay napunta na sa tinatawag na Baal worship. Sabi dito, basahin po natin, sa verse 17, and it came to pass when Ahab saw Elijah, that Ahab said unto him, Art thou he that troubled Israel? And 18, and he, sa Tagalog na lang siguro, para mas madaling. At siya'y sumagot, hindi ko binabaghabag ang Israel, kundi ikaw at ang sambayanan ng iyong ama sa iyong pagkapabaya ng mga utos ng Panginoon, at ikaw ay sumunod kay Baal. Sa verse 19,
Ngayon nga'y magsugo ka at pisanin mo sa akin ang buong Israel sa bundok ng Carmelo at ang mga propeta ni Baal na 450 at ang mga propeta ni Asera na 400 na nagsikain sa dulang ng Israel. Napakaraming propeta ni Baal, mga kapatid. Napakaraming propeta ni Asera na sa pangangalaga ni Queen Jezebel. At sa verse 20, nandun na yung challenge ni Elijah na kagaya ng ating propeta sa kapanahonang ito. Sa gayoy nagsugo si Akab sa lahat ng mga anak ni Israel at pinisan ang mga propeta sa bundok ng Carmelo. Verse 21, and Elijah came unto all the people and said, how long hold ye between two opinions? If the Lord be God, follow Him. But if Baal, then follow Him. Sa Tagalog, kapatid. At si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang sa kailan kayo mag-aalinlangan sa dalawang isipan? Kung ang Panginoon Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod nga kayo sa Kanya. At ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita. No opinion, yung Israel, mga kapatid, ang bayan ng Israel. At sa verse 22, na magkagayo sinabi ni Elias sa bayan, ako lamang ang naiwang propeta ng Panginoon, ngunit ang mga propeta ni Baal ay 450 lalaki. Verse 23, bigyan nga nila tayo ng 2 baka at pumili sila sa ganang kanila ang isang baka at katayin at ang ilagay sa ibabaw ng kahoy at huwag lagyan ng apoy sa ilalim at ihanda ko ang isang baka at inilagay sa kahoy at hindi ko na lalagyan ng apoy. At itong si Elijah, mga kapatid, ay gumawa ng dambana at nagkatay ng, sabi dyan, ay naglagay ng apoy, naglagay ng baka, pero walang apoy, mga kapatid. Yun yung ginawa ni Elijah. At sa verse 24, at tawagin ninyo ang pangalan ng inyong Diyos at tatawagin ko ang pangalan ng Panginoon at ang Diyos na sumasagot sa pamamagitan ng apoy at siya'y maging Diyos. At ang buong bayan ay sumagot, ang sabi, mabuti ang pagkasabi. At sa verse 25, tuloy-tuloy lang po natin. At sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, magsipili kayo ng isang baka sa ganang inyo at inyong ihandang una sapagkat kayo marami at tawagin ninyo ang pangalan ng inyong Diyos, ngunit huwag ninyong lagyan ng apoy sa ilalim. Merong 2 dambana, mga kapatid, at kapwa sila gumawa at yung dambana na ginawa ni Elijah at yung dambana na ginawa ng mga propeta ni Baal at kapwa sila kumatay ng baka, nilagay doon sa dambana, sa ibabaw ng mga kahoy, mga kapatid, pero walang apoy. Sapagkat dito china-challenge ni Elijah kung sino ang tunay na Diyos. Kung sino yung paghuhulugan ng apoy, siya yung kikilalanin Diyos at siya yung tunay na Diyos, mga kapatid. Yun yung challenge ni Elijah. At sa verse 26, at kanilang kinuha ang baka na binigay sa kanila at kanilang inihanda at tinawagan ang pangalan ni Baal mula sa kinaumagahan hanggang sa kinatanghalian, tapat na nagsisipagsabi, O Baal, dinggin mo kami, ngunit walang tinig. O sino mang sumasagot. At sila'y nagsisilukso, siping ng dambana na ginawa. At sa next verse, ginawa na nila yung lahat, mga kapatid, yung mga propeta ni Baal, ginawa nila lahat, tumawag sila sa Diyos nila, pero walang pagsagot ang Diyos nila, mga kapatid. At nangyari ng kinatanghalian tapat na biniro sila ni Elias at sila sabi, sumigaw kayo ng malakas sapagkat siya'y Diyos, siya nga'y nagbumuni-muni o nasa tabi o nasa paglalakbay o marahil siya'y natutulog at marapat nagsingin. Diba? Sabi ni Elijah, baka naman kasi natutulog ang inyong Diyos. Baka naman kasi ay nasa paglalakbay ang inyong Diyos, mga kapatid. Sabi pabirong sabi ni Elijah sa mga propeta ni Baal. At sa verse 28,
at sila ay nagsisigaw ng malakas at sila ay nagsipagkudlit ng ayon sa kanilang mga kaugalian ng sundang at mga sibat hanggang sa bumulawak ang dugo sa kanila. Ito po ay tipot larawan ng pagiging lukewarm, mga kapatid. Merong tradisyon, merong mga ginagawa, mga kapatid, na kaugalian. Yan po yung pagiging lukewarm. Pero yung Israel ay tipot larawan naman yon ng backslider. Yung pagiging malamig. Wala sa presensya ng Diyos, mga kapatid. Pero ang ating propeta, mga kapatid, Prophet Elijah ay tipot larawan na mainit sa paglilingkod sa Panginoon. Diba? Merong pag-challenge si Prophet Elijah. At sa verse 29, at nangyari ng makaraan ang kinatanghaliang tapat na sila'y nanghula hanggang sa oras ng paghahandog ng alay na ukol sa hapon, ngunit wala kahit tinig ni sino mang sumagot, ni sino mang makinig. Walang sumagot sa propeta ni Baal, mga kapatid. Diba? At tingnan natin sa verse 30, at sinabi ni Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin, at ang buong bayan ay lumapit sa kanya at kanyang inayos ang dambana ng Panginoon na nabagsak. Ano bang pinapakita ng dambana, mga kapatid? Ang dambana ay pinapakita yung kondisyon na malamig, mga kapatid. Wasak na kalalagayan. Isang puso na tumalikod sa Panginoon. Diba? Ito yung po yung dambana. Diba? Kung titingnan natin, pwede itong tipot larawan sa kondisyon ng puso na malamig, mga kapatid. At sa verse 33, at kanyang inilagay ang kahoy na maayos, kinatay ang baka at ipinatong sa kahoy, at kanyang sinabi, punuin ninyo ang 4 na tapayan ng tubig at ibuhos ninyo sa handog na susuguin at sa kahoy. Diba? Ito po ay kagaya ng kondisyon na malamig talaga yung puso, mga kapatid. Sapagkat yung dambana, alam naman natin na kapag sinabing altar, ito po ay tipot larawan ng ating mga puso. At ipinakita ni Elijah kung ano yung kalalagayan ng Israel, na sila ay malamig at mga malahiningang mananampalataya. At sa verse 34, siguro sa verse 36, at nangyari sa oras ng paghandog ng alay sa hapon ni si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Panginoon na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos ng Israel at ako ang iyong lingkod at ang aking ginawa ang lahat na bagay na ito ayon sa iyong salita. Dinggin mo ako, Panginoon, dinggin mo ako upang matalastas ng bayang ito na ikaw na Panginoon ay Diyos at iyong pinapanumbalik ang kanilang mga puso. At magkagayoy ang apoy ng Panginoon ay nalaglag at sinupok ang handog na susunugin at ang kahoy at ang mga bato at ang alabok at hinimuran ang tubig na nasa hukay. Ano po ba ang pinapakita nito, mga kapatid? Unang-una, makita natin dito yung 3 kondisyon ng puso, mga kapatid. Una, yung lukewarm condition, yung mga propeta ni Baal ay ang kalalagayan ni Ahab, ni Jezebel ay ito ay pagpapakita ng lukewarm condition. Sila ay ay relihiyon, meron silang mga tradisyon na ginagawa pero ang kanilang puso ay malayo sa Panginoon. At yung kondisyon naman ng malamig ay kondisyon yon ng Israel sapagkat sila ay tumalikod sa Panginoon, mga kapatid. Sila ay naging backslider, napunta sa tinatawag na idolatry. Pero yung mainit naman na kondisyon, walang iba yung kondisyon ni Elijah. At ang gusto natin, mga kapatid, yung kondisyon ni Elijah na mainit at nandoon yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. At dito pinakita ni Elias kung panunumbalikin yung puso ng Israel.
Sa pamamagitan ng challenge ni Elijah doon sa Baal worship sa mga propeta, sa pamamagitan ng apoy na kung sino ang tutupukin na dambana, kung alin yung dambanang mapaghulugan ng apoy, ayun yung tunay na pananambahan, mga kapatid. Yun yung tunay na ang Diyos ay merong pagkilos. At sa summary, mga kapatid, nakita natin, kung babasahin nyo, muli na ang Israel ay nakapanumbalik dahilan sa challenge na ito ni Elijah. Paano ba natin ma-overcome, mga kapatid? Unang-una, kinakailangan talaga natin na pakinggan yung mensahe ng propeta sa kapanahonan natin. At sa panahon naman natin ngayon ay pwede natin masabi na mayroong mga lingkod ng Diyos na patuloy na nangangaral sa atin. Kapag tayo ay nasa ganitong kalagayan, kung tayo ay malamig o kaya naman ay lukewarm, meron nagpapaalala sa atin, mga kapatid. Kaya kinakailangan, huwag nating babaliwalain yung bawat mga pangaral ng kanyang mga salita. Sapagkat ito po yung magpapanumbalik sa kondisyon natin. Kapag ikaw nga ay malamig na, hindi ka pa makikinig sa mga pagtuturo, sa mga pangangaral ng mga salita ng Diyos, matutuluyan kang maging backslider, mga kapatid. Mapupunta ka sa mas lalong higit pa na idolatry. Ano ba yung idolatry sa panahon natin ngayon? Diba? Yung mga makamundong bagay. Di ka na po yan isa-isain pa. At yung pagiging lukewarm naman ay pwede naman tayo na mga mananampalataya na pumupunta sa dakong ito, patuloy pa rin na gumagawa ng, ayon sa trabaho natin, ayon sa pananambahan natin, pero malayo naman yung puso natin. Kaya kinakailangan natin patuloy na makinig upang makita natin ang ating kalalagayan sa harapan ng Panginoon. At gayon din, kinakailangan natin na patuloy na magsiyasat ng puso sa mensahe ng ating Panginoon. At ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, ay patuloy po tayo na mag-init sa paglilingkod sa Panginoon hanggang sa pagbabalik. Pero of course, mga kapatid, yung tatlong kondisyon na ito ng kalalagayan ng puso ay talagang pwede natin itong maranasan. Ang iba ay pwede makaranas ng panlalamig, pwede makaranas ng lukewarm, yung tila baga nagsisimba ka na lang, yung tila baga pumupunta ka sa church, parang naging tradisyon na, naging kaugalian na, mga kapatid. Nagpupuri ka rin naman sa Diyos, pero tila baga yung puso mo ay malayo sa Panginoon. Mas lalo na yung cold condition. Kaya kinakailangan natin ma-overcome yun, mga kapatid. Kinakailangan natin na patuloy na makinig ng kanyang mga salita. Ating palapakan ng ating Panginoon, mga kapatid, at wala na pong oras. Sana ay nakita nyo paano ma-overcome. Wala namang ibang paraan upang ma-overcome yun, kundi sa pamamagitan po ng pakikinig ng kanyang mga salita, ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa atin. Hallelujah. At tayo po ay manalangin minsan pa. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa araw na ito. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong mga salita. At nawa po, Panginoong Diyos, ay ito ay magbigay ng kaunawaan sa bawat isa amin, Panginoon. Magbigay ng patuloy na pag-encourage sa amin, Panginoon. Kung kami man ay nasa kondisyon ng panlalamig o kaya man ay kondisyon ng lukewarm, ay dapat namin ito mapagtagumpayan sa pamagitan ng pangaral ng iyong mga salita, pagpapaalaala, sa pamagitan ng Espiritu mo, Panginoon, sa pamagitan ng yung pag-ibig mo, Panginoon Diyos. At tila baga minsan ito, ang mga bagay sa sanlibutan ang nagtatangay sa magandang kondisyon ng aming mga puso, Panginoon. At kinakailangan namin ang iyong gabay, kinakailangan namin ang Espiritu na patuloy na kumilos sa amin, O Diyos. Patuloy mo, Panginoon, na tulungan ang aking mga kapatid na maging overcomers, at alam namin na magiging overcomer kami, Panginoon, sapagkat ikaw ay kasama namin. Panginoon Diyos, maraming salamat. Binabalik mo namin ang mataas na papuri, pasasalamat at pagdakila sa tanging mo lang pangalan. In Jesus Christ's name we pray. At pa yung magsabi ng Amen. Amen. Ating palapakan ng ating Panginoon, mga kapatid.